Welcome back sa aming YouTube channel. Ako po muli si Ate Mabel, ang inyong lingkod. Magbibigay po sa iyo ng update about po sa bagong program dito sa Canada. So bago po tayo magsimula, if you are new to our YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Ayan po, so malapit na po. One more day, magbubukas na po ang bagong pathway dito sa Canada. Ito po yung Canada Caregiver PR Pilot Program in 2025. Ano po yung dapat nating malaman? Ito po yung the new home care worker immigration pilots are set to open on March 31, which is Monday, offering eligible home child care providers and home support workers to a permanent residency upon arrival in Canada. So guys, I'm so happy kasi naman po ang isa sa mga maswerteng makakapunta sa Canada sa program na ito. Sana makausap ko sila at ma-reach out nila ako na sana magkaroon kami ng kwentuhan soon. Okay, so yeah, kasi dati po yung previous caregiver had to accumulate work experience in Canada. So before applying for a PR. But this 2025 pilots introduced a one-step processing granting immediate PR to qualified home care workers. Napakagandang good news sa inyo kasi compare sa akin noon. Kasi para nga ikwento ko lang po sa inyo guys, I started also dito sa Canada as a live-in caregiver program. So yung program ko noon is CLP. Live-in caregiver program po ang aking pathway nung ako'y nagpunta ng Canada. That was 2007. So I was lucky enough na may kapatid ako sa Canada na siya po ang naging aking employer. Which is, nagtrabaho po talaga ako sa kanila for 2 years. And nag-alaga ako ng mga pamangkin ko. Marilit pa sila ngayon. Ako, lalaking tao na po nila ngayon sa akin. Kaya hanggang ngayon, I am so grateful sa aking kapatid na ako po ang napili niya bilang isang caregiver nila. Na nabigyan ako ng chance makarating dito sa Canada. So sana po maka-reach out din po kayo sa inyong mga relatives, kapatid, pinsan, distant relatives, kapitbahay na nangangailangan ng caregiver na pwede niyo maging employer. Para at least meron kayong chance na maging PR agad dito sa Canada. Ako noon, I have to wait for 24 months to finish my work permit, yung aking tawag dito, yung program ko. And then nag-apply ako ng open work permit with my family na rin. And then also PR. Gaya nga ng sabi ko, yung PR ko po na application, DIY lang po ang ginawa ko. Ako lang po nag-apply. Even yung open work permit, ako din lang po ang nag-apply with my own, sa application naman online. So, kung kayo po ay techie, you're able to access po yung lahat ng sa computers natin, you can do it yourself po talaga din. So, anyhow, ako po ay naging caregiver, nagtrabaho sa kapatid ko after 2 years, naging open work permit. Doon po, naging open work permit na po ako. Nakapagtrabaho na po ako sa labas. Nakapagtrabaho na ako kahit anong gusto yung trabaho. Siyempre, for a start, I started working lang sa mga, yung madaling mapasukan na trabaho. Nagtrabaho sa mga restaurant, nagtrabaho sa mga hotels, nagtrabaho ako sa mga factory. Ang dami ko pong pinagdaanan. Yung part-time ko po, yung cleaner ko po, cleaning. So, yan po, dinaanan ko po lahat. Naging server din po ako sa mga banquet hall, sa mga, marami po talaga akong pinagdaanan trabaho. And then, nung dumating ang family ko yun, may katuwag na ako sa paghahanap buhay. Kaya, ang swerte po ng mapipili this time, kasi, ito po yun ha, the federal government is launching two new home care worker immigration pilots on March 31, 2025. Dalawa po ang options ninyong pwedeng applyan. So, ito po ay to replace the previous caregiver programs. This pilot provide permanent residence PR upon arrival. To qualify for Canada 2025 caregiver programs, applicant must, ito pag-usapan natin application, must have a full-time job offer as a home care child provider or a home support worker. So, yun po yung dalawang options nyo po na pwede applyan.
Kung may experience kayo sa mga bata, childcare program, sa matanda naman, home support worker. So, no labor impact assessment is required. So, wala pong limiyang kailangan kayong isipin na wala akong limiya, paano makapag-apply ni Re? Sabi, iisipin nyo kaagad yun, di ba? So, anyhow, no limiya required. So, una po, kailangan meron kayong full-time job offer. Pangalawa, kailangan po meron kayong high school diploma or equivalent to a foreign credentials. Equivalent po dito sa Canada credentials. So, as I said, yung ating 2 years sa university or college, equivalent po sa high school dito sa Canada. Kung nakatungtong kayo ng college ng at least 72 units, yun po yung inyong high school diploma equivalent. So, kailangan nyo rin po ma-meet ang CLB Level 4 English or French examination, or which is we called IELTS or CELP. Kung patataasan nyo pa, mas better, di ba? So, at least, have at least 6 months or 6 months of paid caregiver work experience or training. Kung wala ka experience, may training kayo, pasok po kayo sa requirements na ito. This experience does not need to be in Canada. Even outside, kung saan nyo po naging experience, pwede po. So, the previous 12-month Canadian work experience has been removed. Dating mga program, 12 months work experience. Ngayon, 6 months na lang po ang kailangan ng inyong application for PR, for caregiver pathway. So, yung application process for this 2025 pilot is use a single PR step application, allowing caregivers and their families to apply directly to permanent residency. So, workers in Canada stream. So, caregiver already in Canada with valid status and full-time job offer. Also, applicants outside Canada stream, pero hindi pa po siya magla-lunch. Wala pa pong date kung kailan ila-lunch yung outside Canada stream. So, wait lang po tayo sa update ng IRCC. Abangan po natin yon. Pero ito pong stream na bubuksan sa March 31, ito po yung in Canada, Workers in Canada stream. Kasama po doon ito sa i-vlog ko na level plans po for 2025. Ito po yung in Canada level plans para po sa mga workers na pwedeng maka-avail ng program na ito. To apply, caregiver must submit language test result, educational as credential assessments, which is ECA, proof of work experience or training, and a job offer. The benefits of 2025 caregiver programs are the following. So, una, direct PR for caregivers and their families, providing immediate stability in Canada. Kasi pag PR ka, meron kayo matatanggap na kit. Yun po yung kit na yun. Basahin niyo po lahat, i-access niyo po lahat ng mga pwede niyo ma-access na ino-offer sa inyo ng Canada bilang PR dito sa, bagong PR sa Canada. So, makaka-access ka agad kayo sa Canada Healthcare and Social Services. Yun po yung OHIP, health card. More job flexibility kasi you can find job any job you want. Hindi kagaya namin noon. Pag pumasok ka ng as caregiver, dun ka lang sa certain employer mo. You cannot go outside your work permit visa. So, ngayon, meron kang flexibility. You can get 3 jobs as much as kaya mo pong trabahuin. So, you can go to allowing caregivers to work in private homes, home care agency, or healthcare facilities. Yan po yung mga options niyo. Another benefits for caregiver program. Siyempre, PR na kayo. So, you have the chance to gain more educational. So, career growth opportunities. Kasi with PR status, enabling caregivers to pursue further education and transition into a healthcare. Kung kayo po ay gusto maging PSW, pwede nyo po maging sa mga nasa healthcare na mga trabaho. Kung gusto nyo maging nurse, continuous nurse, pwede rin po RPN, LPN, or yung mga healthcare aid. Pwede nyo pong gawin habang kayo nagtatrabaho. Kasi PR po kayo dito eh. So you have the ability or you have the chance to pursue any career na gusto nyo kuhunin dito sa Canada. Kaya lang po guys, kailangan nyo lang po talaga at i-ready lahat ang iyong credential kasi this program pathway dito sa Canada,
has a very small quota lang po. So for applicants for this year, limited spot lang po talaga. So kailangan nakaabang na kayo sa March 31. And make sure naka-upload na po ang inyong mga documents sa iyong desktop, sa iyong laptop, kung saan kayo mag-process yung application para at least makapasok agad kayo sa pag-opening. Agad ang mauna. Make sure nga talaga na ready ang lahat ang iyong credentials. Kagaya na banggit ko, yung IELTS scores, you should have at least CLB4 score. Take note guys, so validity naman po ng IELTS natin is 2 years or CELP. Pero make sure lang po talaga na na-ready nyo na. Sa mga outside Canada, you still have the chance to prepare this. Tapos yung ECA naman, asikasuhin nyo na kaagad. So, kababayan ko, outside Canada, asikasuhin nyo na agad ang inyong ECA. Kasi ang ECA, it takes at least 3 to 6 months of application process. Tagal, di ba? So, dapat meron na talaga kayong ECA ngayon. And at the same time, 5 years po ang validity naman po nito. So, kung may nakuha na kayong EXA before or ECA, at least nasa range pa ng 5 years, pwede po nyo pang magamit. And also, aside from ECA, you should have at least a valid job offer from a legit employer. So, yan po yon. Lastly, yung certificate of employment or employment letter to prove na meron kayong 6 months experience na na-gain saan mang bansa o saan man dati, hindi kailangan nasa Canada, okay? Kung kayo po nag-worry na, ate, paano ba yan? Kasi marami din nagkatanong. May experience ako dati, pero ang employer ko naman kasi parang tiyahin ko, tita ko, pinsan ko, kapitbahay ko, mga ganyan. Kasi sa atin sa Pilipinas naman, hindi naman uso talaga ang caregiver na legit na, mga daycare na pwedeng iwanan, kaya mga nanny, wala namang kontrata sa atin. Pero sa noon yun pero ngayon meron na rin yata ngayon kasi dumadaan na rin sila sa agency. Pero kung kayo po yung mga dating may mga experience as a caregiver, nag-alaga kayo ng bata sa iyong mga mag-anak, kapitbahay, or kapatid, pwede nyo rin po magamit as experience po yun as long as po ipanotify nyo po ang iyong certificate of employment. Makakahingi kayo sa iyong dati pinagtrabahuan, ipanotify nyo lang po yun kasi that documents will be a legal document once it notified po. Na notary po ng lawyer, or kaya padaanan nyo muna sa inyong barangay to prove na this ikaw mismo ay nagtrabaho sa employer na to. Tapos pagkatapos, ipanotary nyo rin po sa inyong lawyer para po maging legal document. Pwede nyo rin pong magamit din po yon, experience na yon. Kaya dapat lang po talaga legalize at legit po ang inyong mga work experience. So, ipalegalize nyo lang po talaga para po wala kayong maging issue. So, make sure lang po talaga guys, kompleto na ang inyong mga requirements before kayo umupo sa inyong computer para po pumasok po kayo doon sa pagbukas. Abangan nyo na agad. Unahan po kasi ito kasi limited spot lang po talaga. So yan, sana po lahat ng ating mga kababayan na naghangad na maging makapunta pa rin sa Canada, kahit po ang dami-dami po talagang changes na po dito sa atin, sa IRCC, sa mga changes na mga pathways, sa mga paghihigpit. Ito naman para sa kabubuti din naman po natin, hindi naman po isa kakasama. Para lang po talaga maging maayos ang ating mga application. And make sure din po guys, kung maghahanap pa kayo ng employer, make sure po yung inyong resume is mag-stand out po talaga. And make sure na maayos at may experience talaga kayo para sa ganong trabaho inyong ina-applyan. Huwag kayong mawala pag-asa. Apply lang po ng apply. Marami pong job website na pwedeng applyan. Apply lang po ng apply. Huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi hindi mo alam. You never know kung kaya ng iyong swerte. Ako nga hindi ko rin expect na makapunta ko ng Canada kasi wala po akong dream na mag-abroad. So, the opportunity knocks with me. Kaya I open it and nandito na ako sa Canada. So, I'm so glad. Thank you sa aking kapatid na napili niya akong kuhanin bilang caregiver nila. So, yan. So, guys, kayo din po ay kung may mga kamag-anak kayo na pwedeng kumuha sa inyo, kapatid, pinsan, kahit malayong kamag-anak, dating kaibigan, best friend, basta na pwede kayo matulungan
tulungan nyo rin po sila, syempre, of course. Wag naman yung pagdating nyo rito, iiwanan nyo kaagad sila, di ba? Wag po ganon. We have to respect din po talaga. Para at least yung tiwala nila sa'yo, hindi mawala. Yan, again, don't forget to like and subscribe po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po uli. Hanggang sa muli ang aking update. Darating po tayo doon sa outside Canada. Kayo po, i-ready na po ang inyong credentials para pa nagbukas po ang pathway para sa inyo. Ready na kayo to apply. So, good luck sa mga in Canada for this new pathway for caregiver stream po. So, bye for now. Thank you so much for watching.